Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, for He is mighty, and He accepts us wholeheartedly. We are full of imperfections, defects, transgressions, but because of the blood of Jesus Christ, we look perfect in the eyes of our Father. We are His inheritance. We are His portion. And I praise my Jesus Christ for giving His life on the cross, for the forgiveness of our iniquities, for breaking the bondage of sin and shame, because He is the Messiah, the only Redeemer, the only mediator to the Almighty Father, the Lamb of God, the bread of life, the coming King, the King of Kings and the Lord of Lords, faithful and true, Son of Man, Son of God, and our great teacher, Yeshua. May His name be exalted for all eternity. And I also thank the Holy Spirit for always guiding us to the path of righteousness, for showering us with gifts and fruits every day, for strengthening our faith, and for reminding us to always obey our Father. Our Father, He is good, He is just, He is righteous. No one is like our Father. Praise be to the name of the Almighty God, Yahweh. So Iska, last time we read Job chapter 14. This was when Job spoke about his woes in life. Sinasabi niya dito na ang pagkapanganak ng tao ay konti lang ang oras natin dito sa mundo at puno pa ng problems, trials, and tribulations, and trouble, turmoil. Para tayo mga bulaklak na nagwi-wither. Bigla na lang nawawala. Kahit na unclean tayo, nagiging clean tayo. Dahil sa kay Almighty Father, nililinis niya tayo. Kung tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Nagpapatawad ng kasalanan si Almighty Father. Pati na rin si Jesus Christ nagpapatawad ng kasalanan. Therefore, Jesus is also God. Yung buhay natin dito, numbers lang. At hindi tayo ang nagdedetermine kung ilang oras or years tayo dito sa mundo. Ang nagdedetermine nun si Almighty Father. Limit lang ang buhay natin dito. Para tayong mga hired men. May kontrata. Sometimes yung kontrata mahaba. Sometimes yung kontrata maikli lang. Hindi kagaya ng mga puno, pag yung puno nilagari na no, or pinutol na, may tumutubo pa. Pero ang tao, pag nag-stop na yung life niya dito sa mundo, hindi na tayo tutubo.
Kasi nabubulok yung katawan natin, bumabalik sa alikabok, sa dust. At yung soul natin, if we are repentant of our sins, and we love our Father, yung soul natin pupunta kay Almighty Father. But, if we are disobedient, wicked, arrogant, greedy, we tolerate wickedness of this world, doon tayo sa impyerno. Abomination, gumagawa ng abomination sa impyerno. Ngayon, as water disappears from the sea, and the river becomes parched and dries up, so man lies down and does not rise. Hanggang sa mawala ang heaven. So, nag-rest lang tayo until the time that the Lord appointed. May set na time na inappoint si Almighty Father na i-remember tayo. Yun ay nasa Book of Revelation kasama ni Jesus Christ. Robe, white robe, no? Dito sa Revelation chapter 19. So kaya nga sinasabi ni Almighty Father, you will rest with your ancestors, si Abraham, Isaac, and Jacob. Pati na yung mga prophets, si Moses, you will rest with your ancestors. Kasi nga, rest. Pero, yung ating reward, yun ay yung appointed time. Sa Book of Revelation, sama-sama nating makukuha ang ating reward. Parang graduation. Sabay-sabay ang graduation natin kahit iba-iba yung time frame kung kailan tayo ipinanganak. Pero yung graduation natin kay Almighty Father, sabay-sabay tayo. So kasabay natin si Adam, si Eve, si Abraham, Isaac, and Jacob, si David, si Moses, kasabay natin ang graduation. Ang magpapresenta sa atin kay Almighty Father, si Jesus Christ. Hindi natin kailangan pa ng gintong corona, no? Hindi natin kailangan yun dahil ang corona natin I see Almighty Father. Siya ang ating treasure. If a man die, shall he live again? All days of my hard service, I will wait till my change comes. No? Revelation chapter 18. For now, pero sa ngayon, you number my steps, but do not watch over my sin. My transgression is sealed up in a bag, and you cover my iniquity. Parang pearl. No? Yung pearl, yung pinakagitna nun, dumi yun, or parang buhangin. Pero dahil sa blood ni Jesus Christ, nako-cover yung ating kasalanan. So, parang pearl. Kaya nga, pearly gates sa Book of Revelation, 12 pearls yon sa bawat gate. Sinusymbolize no na tayo ay na-cover na ng blood ni Jesus Christ. Perfect na tayo. Yun ang ibig sabihin nun. For now, we are not yet perfect. You prevail forever against him, and he passes on. And you change his countenance and send him away. Nag-iibang appearance natin. Pag tayo ay passes on. Ano nangyayari? His sons come to honor and he does not know it. Hindi natin alam. Dahil he passes on. Tayo yung he passes on. Nag-iba yung itsura natin.
And then, dumarating yung mga anak or relatives, and he does not know it. Hindi natin alam. They are brought low, and he does not perceive it. Nagbibigay ng pugay, they brought low. Pero hindi natin nakikita o nararamdaman o napiperceive. Ano yon? Kasi nga grave yon, hindi natin alam yon. But his flesh will be in pain over it, and his soul will mourn over it. So, wala na yung body. Yun ang sinasabi ni Job. Dito tayo sa Job chapter 15. So, yung kaibigan na naman niya, si Eliphaz, na puno-puno ng knowledge. Tingin niya sa sarili niya, high and mighty. Dahil si Job, naghirap na si Job, madami na siyang sugat. Iba na ang tingin sa kanya ng mga kaibigan niya. So, tingin ngayon ng mga kaibigan niya sa kanya ay mababang nila lang siya. At ang tingin naman ng mga kaibigan niya sa sarili nila ay matataas sila na tao. So, dito sa Book of Job, hindi lang kay Job nakafocus ang moral lesson dito or yung values na makikita natin. Nakafocus din ito sa mga kaibigan, sa mga tao sa paligid natin. Nakafocus. At hindi lang isa, kundi 3 klase ng tao sa society. Ang unang klase, yung mga tao na knowledgeable. Pangalawang klase, religious people. Pangatlong klase, simple people. Mga chismosa. So, basahin na natin. Then Eliphaz the Temanite answered and said, should a wise man answer with empty knowledge and fill himself with the east wind? Punong-puno ka ng hangin. Masyado kang mahangin. Punong-puno ka ng... So noon pa man, meron ng word na, alam mo, ng hangin mo eh. Parang mayabang, arrogant. Ang hangin mo, lakas ng ano mo, aircon ba yan? Number 3 ba yung electric fan mo? Ang hangin mo eh. Should a wise man answer with empty knowledge? Wala kang alam, sabi ni Eliphaz. Okay? Job, empty. So, minamalit niya yung kaibigan niya. Lugmok na nga yung tao. Lalo pang sinisipa sa pamamagitan ng salita. No? So, ang pagsipa sa tao, hindi lang sa physically, kundi verbally. Masama pa ang sinasabi. Alam niyo, hirap na si Job eh. Imbis na to ease the pain of Job, lalo pa din ang dinadagdagan. Hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong si Eliphaz, si Bildad, at saka si Zophar. Tanda ko na yung names nila. Should a wise man answer with empty knowledge and fill himself with the east wind? Should he reason with unprofitable talk, or by speeches with which he can do no good? O, minamali nila si Job. Feeling ni Eliphaz, magaling na siya. Mas magaling siya kay Job. Yes, you cast off fear and restrain prayer before God. For your iniquity teaches your mouth, and you choose the tongue of the crafty. Your iniquity. Alam naman natin na si Job, mas righteous siya kaysa kay Eliphaz, kay Bildad, at kay Zophar. Pero ito si Eliphaz, sinasabi niya na may iniquity sa bibig si Job. And you choose the tongue of the crafty. No? Magaling ka magmanipula, magaling ka magsalita, mabulaklak ang bibig mo. Your own mouth condemns you and not I. Yet, yes, your own lips testify against you. Are you the first man who was born? Ikaw ba yung pinakaunang tao na pinanganak? Or were you made before the hills,
Mas una ka bang ginawa kaysa sa heels? Bakit? Imbis na ba't kaya to si Eliphaz? Masasakit ang salita ni Eliphaz. Have you heard the counsel of God? Do you limit wisdom to yourself? Yung sarili mo lang ba ang pinapakinggan mo? Sabi ni Eliphaz. What do you know that we do not know? Ano alam mo na hindi namin alam? Ang yabang, di ba? Ano alam mo na hindi namin alam? Alam namin kung ano alam mo. Ang yabang, di ba, ni Eliphaz? What do you understand that is not in us? Ano ang naiintindihan mo na hindi namin naiintindihan? Nakikipag-argue. Puno-puno na nga ng pigsa yung tao. Wala na siyang bahay. Wala na siyang pamilya. Nakikipag-debate pa. Huh? Ganito ang society natin. Mga knowledgeable person, kunyari. Both the gray-haired and the aged are among us. Much older than your father. Are the consolations of God too small for you? And the word spoken gently with you, why does your heart carry you away? And what do your eyes wink at? Nanloloko ka. No? Pag sinasabing what do your eyes wink at, yung parang something sinister kang iniisip. That you turn your spirit against God and let such words go out of your mouth. Sabi ni Eliphaz. What is man that he could be pure? And he who is born of a woman that he could be righteous. Ano ang tao? Pwede ba maging pure ang tao? Pwede ba maging righteous ang tao? Si Almighty Father na nagsabi na si Job ang pinaka-righteous sa lahat. No? Hindi maniwala itong si Eliphaz. Pero alam natin na si Almighty Father, alam niya lahat sa atin. Kita niya tayo. Pag tinignan tayo ni Almighty Father, hindi lang yung physical appearance natin sa ngayon, kundi kita rin ni Almighty Father yung heart natin. Kita rin, parang x-ray. At hindi lang yun, kita rin ni Almighty Father yung dreams and aspirations natin, yung mga kasalanan natin, kitang-kita ni Almighty Father yun. At alam ni Almighty Father, yung mga dreams natin, alam niya kung ano yung pupuntahan nun. Ha? Alam ni Almighty Father yung pupuntahan lahat ng dreams natin. Or yung mga plano natin sa buhay. Kaya, there are times na pinipigil ni Almighty Father yung plano natin dahil mapupunta tayo sa kapahamakan doon. Gusto ni Almighty Father, yung plano niya, kasi yung plano ni Almighty Father, perfect. Yung plano natin, puro kalokohan. Balik tayo dito. If God puts no trust in His saints and the heavens are not pure in His sight, how much less man? Sabi nun nito, Eliphaz, kung ang Diyos walang tiwala sa kanyang mga saints, ano ba yung saints? Ang mga saints, hindi lang yung mga santo na siyasamba ng mga tao dito sa lupa na hindi naman talaga santo. No, hindi naman talaga sila saints. Ang saints na ang totoong saints, yung kasama ni Almighty Father, heavenly beings, yung mga souls na perfected by the Almighty Father because of the blood of Jesus Christ. Yun ang magtatawag na mga saints. Okay? Dito pag may, ayan, religious person yan, gawin nating saint yan. Anong pangalan yan? Iibahin natin, gagundahan natin ang pangalan kasi saint yan eh. Kahit naman hindi naman karapat dapat gawin yun at sasambahin dahil may milagro daw na ginawa. May milagrong ginawa yan eh. Bakit? Kung may milagrong ginawa yan, kung meron man, hindi ako naniniwala kasi. Kung meron man ginawang milagro yan, mas madami bang ginawang milagro yan kaysa kay Jesus Christ. So, sinong i-worship natin? Si Jesus Christ. No? Ha? Nahihinaan pa ba kayo sa power ni Jesus Christ? Nahihinaan pa ba kayo kay Almighty Father na kailangan pa ninyo ng tulong ng ibang tao na namatay na? At sinasamba ninyo, nahihinaan pa kayo? Ha? Yung gumawa ng mundo na to, nahihinaan pa kayo?
Lagyan na ng tao. Hindi nakikita yung katotohanan. So, sinasabing saints dito, yung kasama ni Almighty Father sa heaven. Yung mga saints na sinasabi nyo rito, kayo lang ang nag-design yan. Kayo lang ang naggumawa niyan. Figment of your imagination lang yan. Kayo lang ang gumawa niyan. And then, ilalagay nyo sa kasulatan. Hindi, nakasulat kasi to. Meron na tong tatak na may tatak to. Nasabi ng aming higher order. Anong order yan? Galing ba yan kay Almighty Father? Kayo lang ang decide niya, hindi si Almighty Father. Huh? If God puts no trust in His saints, ito naman si Eliphaz, wala raw tiwala si Almighty Father sa kanyang saints, and the heavens are not pure in His sight, how much less man? Ba't dito magsalita si Eliphaz? Who is abominable and filthy, who drinks iniquity like water. No? Dinamay pa niya si Almighty Father na wala raw tiwala si Almighty Father sa kanyang mga saints or sa mga heavenly beings na kasama ni Almighty Father na mga tao na namatay na. No? And the heavens are not pure in His sight. Hindi raw pure ang heavens sa sight ni Almighty Father. Sino nga lang ito si Eliphaz? How much less man who is abominable and filthy, who drinks iniquity like water? I will tell you, hear me. What I have seen, I will declare. Parang sure na itong si Eliphaz. What wise men have told, not hiding anything received from their fathers, to whom alone the land was given, and no alien passed among them. Sinong wise man na nagsabi na hindi tinatago kung aman ang narinig nila sa kanilang mga ninuno? Sabi ni Eliphaz, to whom alone the land was given, and no alien passed among them. Alien, ibig sabihin ng alien, hindi taga land nila, yun ang alien. Ha? Hindi yun yung alien na galing sa ibang planeta dahil wala namang ibang planeta. Ang ginawa ni Almighty Father, according to the Bible, according to His words, Earth ang ginawa ni Almighty Father. Yung iba na sinasabi yung planeta, figment of the imagination of the scientists and philosophers. Walang proof. O baka sabihin, merong internet nakikita namin. Madaling gawin yan. Kahit ako, gagawa ako niyan. Kaya nga nung grade 5 ako, gawa kayo ng solar system. Naku, hirap nung nagagawa ko ng solar system. Yung mga classmate ko excited. Ako, wala ako na ipasa. Kasi naguguluhan ako. Ang Earth daw, yun daw ang green. Ang Venus, anong kulay ng Venus? O Saturn, o Saturn daw may bilog lang. So, nag-submit na yung mga kaklasiko ng kanilang mga nasa kartolina yun ng solar system. Iba-iba naman ang itsura ng gawa ninyo. Alin ba talaga dyan? Gawa-gawa. Ang gulo. Kaya wala akong naipasa. Naguguluhan ako. Walang nakaset na talagang yun. Gusto lang nila art lang yun, art. Ginagawa, gagandahan natin to kunyari. Kunyarian lang. Pura mga kunyari. Napaka-inconsistent ng science. Up to now, nag-aaral pa rin ng science. Anong ginagawa ng science? Investigation ang ginagawa ng science. Tapos pinag-aaralan nila yung mga tao. Pero, hindi naman talaga sila magiging successful. Dahil ang totoong magaling si Almighty Father, hindi niya kailangan pag-aralan ng tao dahil siya na mismo ang gumawa ng tao. Siya ang gumawa ng tao, hindi niya tayo kailangan pag-aralan. Alam niya tayo, kilala niya na tayo. Kaya itong alien na to, kaya tayo napunta doon, dahil yung alien na to, itong alien, hindi to taga kanilang lugar. Ibig sabihin taga ibang nation. And no alien passed among them. Verse 20, the wicked man writhes with pain all his days, and the number of years is hidden from the oppressor.
Yung wicked man daw laging napaparusahan or dumadanas ng pains or trials and tribulations. Hindi naman totoo, di ba? Kasi may mga wicked man dito sa mundo. Yumayaman pa sila, ang ganda ng buhay nila dito sa mundo. Ha? So, sino nagpapayaman sa kanila? Sino nagpapaganda ng buhay nila dito sa mundo? Si Satan, mga wicked man. Dahil alam naman natin na namamayani o naghahari dito sa mundo ay si Satan. Itong mundo, footstool lang to ni Almighty Father. Hindi ito ginawa, itong mundo to, hindi ito ginawa ni Satan. Itinapon nga dito si Satan, dito sa mundo. So, sama-sama tayo dito. Kasama natin yung mga entities, hindi natin nakikita. Mga principalities of this world. Pero nararamdaman natin na nandito sila. Bakit natin nararamdaman? Ang daming mga wicked men na lumulukob sa mga tao. So yung ibig sabihin nun, demonic possession, hindi yun makikita, demonic, dumudura ng green na suka yun na, hindi gano'n ang possession. Hindi kailangan dumura ng green or sumuka ng green. Gumawa lang ng mali ang tao. Hindi magtiwala kay Jesus Christ, that's demonic possession in itself. Sasabihin nila na si Jesus hindi God, that's demonic possession already. At ang gigigil ako. Kaya itong sinasabi ni Eliphaz, mali siya, no? Verse 21, dreadful sounds are in his ears. In prosperity, the destroyer comes upon him. He does not believe that he will return from darkness, for a sword is waiting for him. He wanders about for bread, saying, where is it? He knows that a day of darkness is ready at his hand. Trouble and anguish make him afraid. They overpower him like a king ready for attack or battle. For he stretches out his hand against God and acts defiantly against the Almighty. Yun ang wicked people, sabi ni Eliphaz. Running stubbornly against him with his strong embossed shield. Yun ay yung tao na wicked. Though he has covered his face with his fatness. Baka may magalit yung matataba. Ako hindi ko nagagalit kaya mataba ako. Ibig sabihin ng fatness dito, spiritually unhealthy. Or imperfections. Kasi sa totoo naman, pag mataba ka, unhealthy. Unhealthy ako, hindi ako healthy. Kasi mataba ako. No, inamin ko. So, imperfection, spiritually, itong fatness na to, pag nasa Bible, hindi to yung magagalit yung mga tao na matataba. Huwag kayo magagalit. Baka sabihin, ay may fat shaming sa Bible. Spiritual unhealthiness to. Kasi nga pag mataba ka, unhealthy ka. Physically tayo. Pero pag dito sa Bible, fatness, ibig sabihin spiritually unhealthy or imperfections. Two months ago na nakanaginip, 2 months or 3 months ago nakanaginip ako na nakahiga ako. Matanda na ako. nung panaginip ko, isip ko matanda ako. Ha? Tapos, tumingin ako sa paligid ko. May mga tao doon, natataba nila. Sa isip-isip ko sa panaginip ko, kasi panaginip ko matanda na ako nung time na yon.
Bedridden ako sa panaginip ko. Tapos nakakakita ako ng mga tao nakapalibot, nakaupo sa mga upuan. Matataba. Sabi ko, ang papangit naman ng mga tao na to. Ba't nandito tong mga to? Ay, ang papangit ng mga tao to. Ba't nandito tong mga to? Sabi ko. Tapos may nagising kasi ako, natutulog ako. Tapos, sa panaginip ko, natutulog ako. And then, nagising ako sa panaginip ko. Pagising ko sa panaginip ko, matanda ako. Alam ko matanda ako doon. Tapos, may mga tao sa paligid ko, matataba sila. Pangit. Sa isip ko, sa panaginip ko, na matanda na ako, nagising ako, sabi ko, ang papangit naman ng mga tao na to, ang tataba. Tapos may tinawag ko kong babae, hindi siya masyadong mataba, pero pangit din siya, pero hindi siya masyadong mataba. Lumapit siya sa akin, parang inassist niya ako, tapos parang may tatawagin doktor eh. Lumabas siya ng kwarto. Sabi ko, tawagan mo yung doktor. Lumabas siya ng kwarto. Tapos nung paglabas siya ng kwarto, yung mga tao tahimik lang. Tapos ako tumayo na ako. Uy, nakakatayo pala ako eh. Tapos parang sino tong mga tao to nasa paligid ko? Sana hindi nila ako mapansin, hindi nila ako makita. Lalabas ako, ayoko sa kanila. Sabi ko. Tapos nakita ko yung galing sa kwarto ko. May kausap sa kaliwa ng paglabas ko ng kwarto. Iniwan ko yung mga taong matataba sa loob ng kwarto. Kasi yung kwarto parang ang pangit, parang masikip, ganon. Tapos paglabas ko ng kwarto nga, parang squatters area. Madilim. May mga matataas na lugar. Parang squatters area na dikit-dikit ang bahay, masikip. Tapos yung babae tinawag ko, may kausap na ibang tao doon. Kasi nga tinatawag niya. Feeling ko doktor yung tinatawag niya eh. Alam ko doktor yung tinatawag niya. Tapos ako, ayoko na, hindi na. Nakakalakad naman ako, sabi ko. Tapos nung naglalakad na ako, around the bend, may pakaliwa doon, nakita ko yung maliwanag na light. Naglalakad ako mag-isa sa isang iskinita na madilim. Tapos may light ako nakita na maliwanag. Tapos biglang parang naalala ko na lahat. Tapos yun, natapos na yung panaginip ko. Alam ko na yun. Alam ko na ibig sabihin. Alam ko na ibig sabihin nun. So yung, kaya tayo napunta doon is kasi document ko yung panaginip ko at may nasiltang fatness, ang tataba ng mga tao na nakita ko na pangit. Yung pala yun, spiritual unhealthiness. Imperfections. Tapos yung lugar na pangit na nakita ko, itong mundo natin. Kasi sa tingin ni Almighty Father, itong mundo natin, pumangit na. Pumangit na dahil sa atin. Nasira dahil sa atin. Hinakot natin yung mga bundok, gumawa tayo ng madadaming building. Sa paningin ni Almighty Father, parang nasa squatters area na tayo. Hindi nyo alam yon. Pero sa paningin ni Almighty Father, yung mga gawa natin pangit. Hindi may pagmamalaki. Madumi. Akala natin maganda na yung titira natin. Punong-puno ng ginto, akala ninyo. Maganda na yung mga kotse ninyo, akala ninyo. Hindi. Pangit sa paningin ni Almighty Father yon. Wala tayong may pagmamalaki sa tatay natin. Mabaho ang mundo natin. Dahil sa atin, dumumi. Sinira natin. Kahit sabihin yung village ka pa kayo nakatira, pangit sa paningin ni Almighty Father. Mukhang squatters area. Iba ang patanaw natin ng squatters area. Pero, inihahalin tulad doon yung paningin ni Almighty Father sa mundo natin. No? Kaya, yung mga tao na wicked, no? Though He has covered His face with His
fatness or unhealthiness spiritually. And made his waist heavy with fat. Parang waist ko, heavy with fat. Sakit naman magsalita. Nagigigil ako kay Laibas, ha? And made his waist heavy with fat. He dwells in desolate cities, in houses which no one inhabits, which are destined to become ruins. Sira, dilapidated. Sa panaginip ko, dilapidated ang mga bahay. So yon ang tingin ni Almighty Father sa mga gawa ng tao dito sa mundo, dilapidated. Kahit magandang building, tingin ni Almighty Father, dilapidated. Kasi napakaganda ng heaven. Crystal and gold na hindi ma-explain. Nagniningning. Kahit walang electricity, yung crystal na gold, hindi ko ma-explain. Hindi ma-explain eh. And made his waist heavy with fat. He dwells in desolate cities, in houses which no one inhabits, which are destined to become ruins. He will not be rich, nor will his wealth continue, nor will his possessions overspread the earth. He will not depart from darkness. The flame will dry out his branches, and by the breath of his mouth he will go away. Let him not trust in futile things, deceiving himself, for futility will be his reward. Sabi ni Eliphaz. Yun lang ang sabi ni Eliphaz. Inaakusahan niya kasi si Job ay hindi righteous. It will be accomplished before his time, and his branch will not be green. Hindi magiging bountiful, no? Or green or abundant yung kanyang gawain, sabi ni Eliphaz. Kaya nga green, not be green. Kasi yung green parang mga puno na green, no? Figures of speech to, metaphor or simile. Metaphor. He will shake off his unripe grape like vine. Ito simile to. He will shake off his unripe grape like vine, and cast off his blossom like an olive tree. Kahit hindi pa hinog yung bunga ng grape, matatanggal sa kanyang pagkakabitin sa vine. And his branch, and cast off his blossom like an olive tree. Yung olive tree kasi, yung olive, fruit na olive, parang mangga yun, no? Puno ng mangga. Lahat ng fruit-bearing tree, flower muna. After ng flower, nagiging bunga na. Ganun ang mga fruit-bearing tree, flower muna. Pati yata kamatis, ganun din. Flower muna. Pati yung talong. Basta mga flower muna bago lalabas yung bunga. For the company of hypocrites will be barren. Sabi niya hypocrites daw. Parang, kaya niya binabanggit to kasi gusto niyang sabihin si Job ay hypocrite daw. Ha? Alam naman natin, ngayon lang natin nalaman, no? Or, nung bata tayo, alam natin, walang kasalanan si Job. Itong si Eliphaz, he was judging Job. Feeling kasi ni Eliphaz nga, matalino siya, na kaya siya nagkakaganon dahil sa kaparusahan ni Almighty Father. Hindi alam ni Eliphaz, hindi siya aware na kahit wala kang kasalanan, makakaranas ka ng trials and tribulations. Hindi lahat ng wicked people makakaranas ng trials and tribulations. Dahil yung wicked people, yung mayaman pa sa mundo na to. So, itong si Eliphaz, mali yung kanyang sinasabi.
They conceive trouble. For the company of hypocrites will be barren, and fire will consume the tents of bribery. They conceive trouble and bring forth futility. Their womb prepares deceit. Sabi ni Eliphaz. Anong klaseng kaibigan to si Eliphaz? 7 days and 7 nights silang hindi nagsalita. Tapos, itinodo na ni Eliphaz at saka ni Bildad at saka ni Zophar yung panghusga nila kay Job. Kasi hindi ma-connect ng utak nila na bakit nagkaganon si Job kung wala siyang kasalanan. Si Almighty Father nga, nasa kanyang kung will niya na dumanas ang tao ng trials and tribulations kahit na wicked o hindi, nasa discretion ni Almighty Father yon. Ipinapakita rin dito na si Jesus Christ, no? Walang kasalanan si Jesus Christ. Pero dumanas si Jesus Christ ng sobra-sobrang trials and tribulations. So itong Book of Job, pauna to, no? Sa impending na event na mararanasan ni Jesus Christ. Ipinapakita dito si Job, wala siyang kasalanan pero ang dami niyang dinanas na paghihirap. Ngayon, sa book of sa New Covenant or sa New Testament, si Jesus Christ walang kasalanan, tumutulong sa mga tao, pero ang daming hirap na pinagdaanan niya para sa atin. No. Kasi sasabihin ng tao, ay, bakit nagkaganon si Jesus Christ? Siguro may kasalanan siya. Walang kasalanan si Jesus Christ. Ito, si Job, bakit nagkaganon si Job? May kasalanan siguro si Job. Walang kasalanan si Job. Ito. So, yun ay comparison. Si Job, saka si Jesus Christ, parehong righteous in the eyes of the Almighty Father. Pero dumanas ng pains and sufferings. Naintindihan ba natin si Ka? Naintindihan ko sarili ko. Walang nanonood nito. Nanay ko malilimutan. Nanonood siya pero nalilimutan niya. Titignan lang niya kung anong kulay ng lipstick ng anak ko. Maganda ba ang ayos ng anak ko. Yun lang ang titignan niya. Di ba? Di ba mama? Titignan yung bangs ko. Ganon. Job chapter 16. Then Job answered and said, ito na si Job, I have heard many such things. Miserable comforters are you all. Miserable kayong mag-comfort sa akin. Dinalaw niyo pa ako? Parang ganun. Kinomfort niyo ba ako? Hindi niyo ako kinocomfort. Ang daming, I have heard many such things. Ang dami niyo sinabi. Miserable or troublesome comforters are you all. Dinalaw niyo pa ako? Ba't niyo ba ako dinalaw? Sana hindi niyo ako dinalaw na guguluhan lang ako sa iyo. Parang ganun ang gusto sabihin ni Job, no? Umalis na lang kaya kayo. Problema pa ang dala nila kay Job. Ganun yung tao, no? Imbis na tulungan, problema pa ang dala mo. Panghuhusga pa ang dala mo. Hindi mo lang tumulong. Hindi ka na lang tumulong. Ipagamot mo, magdala ka ng pasalubong para lumakas ang resistensya ni Job. Ang aura ng kaibigan mo. Anong ginawa mo? Dumalaw pa kayo. Huwag na lang, ha? Meron ganun. Kaya dumadalaw lang, titignan lang kung anong katayuan niya sa buhay. Ay, attend tayo, tingnan natin kung ano na nangyayari sa kanya. Maganda ba yung kung anong mangyayari sa kanya? Tingnan na. Yun lang, may mga ganung klaseng kaibigan. Titingin lang sa'yo. Titingnan nga natin, mayaman ba yun? Kasi kukumpara nila yung sarili nila sa iyo. Ganon ang tao. Hindi tutulong, hindi tumutulong. Makikita mo sa itsura. Makikita mo sa pagtrato sa iyo, makikita mo sa tingin. Ay, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Kaya huwag kayo magpapakita sa akin. Wala naman nanonood dito, no?
Makikita kung honest kayo. Makikita kung wholeheartedly you are willing to give support or help. Kitang-kita. Mas lalo na si Almighty Father. Kung ang tao nga na nape-perceive ng tao yung motives, si Almighty Father pa kaya na nag-create sa atin. Job chapter 16 verse 3. Shall words of wind have an end? Or what provokes you that you answer? Ano nag-provoke sa'yo? Bakit ka nagsalita ng ganyan? Sabi ni Job. Ano nag-trigger sa'yo? Bakit ka nagsalita ng ganyan? Ibig sabihin, si Eliphaz, guilty siya. Guilty si Eliphaz. Nagmamagaling pero guilty siya. So, ang galing na utak, magaling din ang utak ni Job. Ha? Bakit? What provokes you that you answer? No? What provokes you that you answer? Sabi ni Job. Galing ang utak ni Job. Binigyan siya ni Almighty Father ng wisdom and knowledge, si Job. Kasi nga, the beginning, the fear of the Lord is the beginning of wisdom or knowledge, no? I also could speak as you do. Kaya ko rin magsalita ng gaya mo. Ano nag-trigger sa'yo magsalita ka ng ganyan sa akin? Hindi kayo nakakatulong sa akin. Marunong din ako magsalita ng gaya sa'yo. If your soul were in my soul's place, kung ikaw ang nasa lagay ko, I could heap up words against you and shake my head at you. Kung ikaw nasa lagay ko, balit tayo ng pwesto. Ikaw ang ngayon na may mga pigsa, ikaw ang nawala ng mga anak, nawala lahat ng mga properties mo. Pwede ako magsalita ng masama laban sa'yo. Gana. Shake my head at you. But I would strengthen you with my mouth, and the comfort of my lips would relieve your grief. Pero ang gagawin ko sa'yo, sabi ni Job kay Eliphaz, palalakasin kita, imomotivate kita, iko-comfort kita ng aking mga salita para ngayon ma-alleviate or mawala ang iyong pagluluksa or iyong pag-grieve or maibsan ang iyong problema. Ang bait ni Job, diba? Kung ako sa'yo, ganun ang gagawin ko. Pero hindi nga nakakaranas ng comfort si Job kay Eliphaz at saka kay Bildad at saka kay Zophar. Kahit na 7 days nilang sinamahan si Job na hindi nagsasalita sila. Though I speak, my grief is not relieved. Kahit na nagsasalita ako, yung grief ko hindi na iibsan. Ha? And if I remain silent, how am I eased? Nagsasalita lang si Job, no? Para lang mailabas niya kung ano yung nasa sa loob niya. Gusto lang niya ng kausap. Kausap lang. Hindi panghuhusga, hindi pangyuyurak sa kanyang pagkatao, hindi pagsisipa sa kanyang pagkatao. Gusto lang niya ng kausap, may magko-comfort sa kanya, pero yung kaibigan niya hindi nakakatulong. But now he has worn me out. You have made desolate all my company. Lord, napagod na ako, Lord. Ginawa niyo na pong desolate lahat ng mga kaibigan ko. Walang kakwenta-kwenta. Hinayaan ni Almighty Father na maging mag-isa si Job na walang magko-comfort sa kanya. So, solo lang si Job. Solo flight lang yung kanyang pain. Gaya ni Jesus Christ. Solo lang si Jesus Christ sa kanyang pain. Tayo, problema natin, solo flight lang din tayo sa ating mga problema na tayo rin naman may gawa. Pero yung nangyaring problema kay Job, hindi gawa ni Job yun. Gawa ni Satan yun. Inalaw ni Almighty Father. You have shriveled me up
and it is a witness against me. My leanness rises up against me and bears witness to my face. Pumayat na ako, kitang-kita na sa mukha ko, haggard na ako. Sabi ni Job, kumulubot na ako. Kitang-kita na, witness na, halatang kita na. Sa visage, kita na. He tears me in his wrath and hates me. Galit sa akin si Almighty Father. Sabi ni Job, he gnashes at me with his teeth. My adversary sharpens his gaze on me. Kasi nga, sa sobrang pain, sabi niya yon, pero hindi siya nagkasala sa pagkakasalita na ng ganito. They gape at me with their mouth. They strike me reproachfully on my cheek. They gather together against me. Walang siyang kakampi. Magkakasama lahat ng mga ano sa kanya. Nagmamalign. Naninira. God has delivered me to the ungodly and turned me over to the hands of the wicked. Binigay na ako ni Almighty Father sa demonyo, sa mga masasamang tao. Binigay ako ni Almighty Father. Sabi ni Job, inalaw ni Almighty Father yon, no? Kaya nga, God has delivered me to the ungodly. Tama naman si Job. I was at ease, but he has shattered me. He also has taken me by the neck. Walang magawa. Pag sinasabing by the neck, wala kang hopeless, helpless. And shaken me to pieces. He has set me up for his target. Ako ang target. Ako ang naparuhan. Sabi ni Job, ako. Dahil nga yung kanyang pain, yung kanyang suffering, di ba? Sunod-sunod yon, hindi pa natatapos magsalita yung servant niya, nang ninakawan sila ng donkey, tapos nasunog, tapos pati mga anak niya, tapos nanakawan uli. No? 4 na beses yon, sunod-sunod. Hindi pa natatapos magsalita yung servant, may kasunod na agad na problema. At after no, nagkasakit siya ng pigsa. He has set me up for his target. His archers surround me. He pierces my heart and does not pity. He pours out my gall on the ground. Bakit inalaw ni Almighty Father to? May tiwala siya kay Job. Gaya kay Jesus Christ, si Almighty Father, may tiwala siya kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, He's faithful and true. So kung may problema tayo, hindi tayo sa kung sinong kakilala natin tatakbo. No? Wala tayong matatakbuhan, wala tayong magtataguan. Pwede magtago, saglit lang muna. No? 5 seconds lang, tago lang muna para wala munang trials and tribulations. Pwede, hindi tayo nang ganun. Pwede pahinga muna, Lord. Ano lang muna. Time first. Kasi nga testing site itong mundo natin. Ang hirap. Mahirap. Time first muna. Time first. Time first. Lord. Walang ganun eh. Verse 14, he breaks me with wound upon wound. He runs at me like a giant or warrior. I've sewn sackcloth over my skin and laid my head in the dust. I have sewn sackcloth over my skin. Sackcloth, ang suot ni Job, sako. Pag sinabing sako, yun yung pinakamurang na-weave na tela. And laid my head or horn in the dust. Saan siya nakahiga? Sa alikabok. My face is
flushed from weeping, or red, pulang-pula na yung kanyang muka. Sa kakaiyak. Hindi matapos yung kanyang iyak. And on my eyelids is the shadow of death. Sa eyelids niya, no? Meron na siyang, ang tawag doon? Anong tawag sa eyelids na madilim? Meron na, eye bag. May eye bags na siya, nangingitim na yung ilalim niya. And my eyelids is the shadow of death, no? Itim na. Sa kakaiyak. Pula ang mukha, itim na. Payat na siya. Ang pangit na niya. Hindi na siya makilala. Punong-puno pa ng pigsa. Although no violence is in my hands and my prayer is pure. Kahit na faithful siya kay Almighty Father, ginagawa niya kung anong gusto ni Almighty Father. Pero ganun ang nangyari sa kanya, inalaw ni Almighty Father yon na mangyari sa kanya. Para ipakita sa mga tao, ipakita sa atin na hindi lang tayo ang dumadanas ng trials and tribulations, pati na rin si Job. Kung ano man namang nangyari ngayon, nangyari na ito noon pa man. No? There's nothing new under the sun. O earth, do not cover my blood, and let my cry have no resting place. Surely even now my witness is in heaven, and my evidence is on high. Almighty Father, alam mo Lord, ang puso ko. Alam mo ang mga ginawa ko, Lord God. My friends scorn me. Ito, may friends. Sino may mga friends niya? Si Eliphaz, Bildad, and Zophar. Hini-scorn siya. Contempt. Loathing. Disgust, aversion, antipathy, animosity, distaste, disapproval. Yun ang ibig sabihin ng scorn. Or mock, ridicule, sneer. Yun din ang ibig sabihin ng scorn. Tutukso, disparagement, teasing, jeering, sarcasm, disdain, yun ang ibig sabihin ng scorn. My friends ridicule me. My eyes pour out tears to God. Imbis na tulungan siya ng kanyang mga friends, sinisiraan pa siya. Nakikipag-banter pa sa kanya. No? Yun ang scorn. Ano ba yung banter? Subjection of someone or something to contemptuous and dismissive language or behavior. Dinidismiss pa yung kanyang mga sinasabi. Baliwala yung mga sinasabi mo. Parang ganon. Yun ang ibig sabihin ni Job, binabaliwala yung kanyang mga sinasabi at yung mga kaibigan niya, binabaliwala siya. Oh, that one might plead for a man with God, as a man pleads for his neighbor. For when a few years are finished, I shall go the way of no return. Oh, that one might plead for a man with God. Sabi ni Job. As a man pleads for his neighbor, mamakaawa. Dahil, for a few years are finished, dahil nga alam ni Job na konti lang ang time natin dito sa mundo, for when a few years are finished, I shall go the way of no return. Way of no return, ibig sabihin nun ay ang pag-uwi kay Almighty Father. Hindi na makakabalik, no? Kasi nga, pag umuwi na tayo sa tatay natin, hindi na tayo makakabalik dito. Meron lang tayo nakaset na appointment or set time para tayo makabalik dito, at yun ay yung sa Last Days Book of Revelation. Job chapter 17.
My spirit is broken, my days are extinguished. The grave is ready for me. Gusto na ni Job. Are not mockers with me? And does not my eye dwell on their provocation? Pinaprovoke nila ako. Sabi ni Job. Now put down a pledge for me with yourself. Who is he who will shake hands with me? For you have hidden their heart from understanding. Walang makakaintindi sa akin, sabi ni Job. Dahil, for you have hidden their heart from understanding. Hindi maintindihan ng mga kaibigan ko ang nangyayari sa akin or yung sinasabi ko sa kanila dahil, Lord God, itinago mo sa kanila na hindi nila ako maintindihan. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ako naiintindihan ng mga kaibigan ko kasi hindi mo sa kanila pinaintindi or hindi mo inalaw na maintindihan nila yung sinasabi ko. Sabi ni Job. Therefore, you will not exalt them. So, hindi mo sila itataas. Hindi ka masaya sa kanila dahil itinago mo sa kanila, no? Yung mga dapat nilang maintindihan. He who speaks flattery to his friends, even the eyes of his children will fail. But he has made me a byword of the people, and I have become one in whose face men spit. Ako ang naging simbolo ng mga tao na yurakan. Ako ang simbolo nun. Dahil nga, si Job ay napakayaman, magaganda yung mga anak niya, dami niyang animals, pero ngayon bigla na lang nawala lahat yon, tinanggal lahat ni Almighty Father yon. Kaya pinagtawanan siya ng tao, pinagdidirihan siya ng tao, diuduraan siya ng mga tao, hinusgahan siya ng mga tao. My eye has also grown dim because of sorrow. Humina na yung mata ko. Wala na akong makitang hope dahil sa sobrang pain. And all my members are like shadows. Lahat ng katawan ko parang ang dilim na, umitim na siya. Hindi na maganda yung skin niya. Bitak-bitak na, puro peklat. Tapos magbe-break afresh na naman ng bagong pigsa. Upright men are astonished at this, and the innocent stirs himself up against the hypocrite. Gulat na gulat ang mga upright na tao sa pangyayaring ito. At yung mga inosente naman ay stirs himself up against sa mga taong hipokrito. Yet the righteous will hold to his way. And he who has clean hands will be stronger and stronger. Kung malinis ang kamay mo, lalakas at lalakas ka. Sabi ni Job, kung faithful ka kay Almighty Father, kahit anong mangyari, magiging malakas ka. Dahil wala kang ginawang kasalanan, lalo kang mapapalapit kay Almighty Father. Napakaganda ng sinabi ni Job. But please, come back again, all of you, for I shall not find one wise man among you. Sabi ni Job. But please come back again, all of you. For I shall not find one wise man among you. Wala akong makitang kahit isa sa inyong wise. My days are past, my purposes are broken off, even the thoughts of my heart. Hindi na siya makaisip ng diretso. Si Job, wala na yung desire niya. Kung ano man ang mga plano niya sa buhay, wala na. My days are past, lipas na ang araw ko. Yung purpose ko sa buhay, sira na. Even the desires or thoughts of my heart, wala na akong pinapangarap. Hindi na siya nangangarap, hindi na siya nagpaplano. They change the night into day, the light is near, they say, in the face of darkness.
If I wait for the grave as my house, if I make my bed in the darkness, if I say to corruption, you are my father, and to the worm, you are my mother and my sister, where then is my hope? As for my hope, who can see it? Will they go down to the gates of Sheol, or the abode of the dead? Shall we have rest together in the dust? Ang lalalim ng mga sinasabi ni Job dahil nga sa sobrang hinagpis. Pero kahit na naghihinagpis siya, alam pa rin niya kung ano yung tama na gawin. Nagpe-pray pa rin siya kay Almighty Father. Kahit na hindi niya alam ang kasalanan niya, nagpe-pray pa rin siya kay Almighty Father. Hindi nawala ang kanyang faith kay Almighty Father. Si Jesus Christ, Son of Man, Son of God, hindi nawala ang kanyang faith kay Almighty Father. Pinagbababato siya ng mga tao, nag-share siya ng salita ng Diyos, pinabato siya ng mga tao, gusto siyang ihulog sa ravine, hinusgahan si Jesus ng mga tao, maraming kumakalaban kay Jesus Christ, pero kapit kay Almighty Father. At ipinako si Jesus Christ, He died on the cross. Hindi lang yun basta pako, kasama pa doon yung sikmuraan ka, tadyakan ka, in all parts of your body, from head to toe. Batukan ka, sabunutan ka, tusukin ka, hilahin ang bigote mo, hubarang ka, lahat na ng pamamahiya, ginawa kay Jesus Christ. At yun ay sa harap ng maraming tao. Nahubaran si Jesus Christ, nawala yung kanyang tinanggalan siya ng pagkatao, na dapat sana tayo yun. Inalaw ni Almighty Father yun. Dito inalaw ni Almighty Father si Job makaranas ng pains and sufferings para matuto tayo na hindi lahat ng mga tao na wicked ay mapaparusahan. Hindi lahat ng tao na sumusunod kay Almighty Father ay hindi mapaparusahan. Pantay-pantay tayo. Walang lamangan. Sometimes the wicked people, they're wealthy in this world dahil pinayaman sila ng demon. Pero ang tunay na kayamanan natin ay hindi dito sa mundo. Ang tunay na kayamanan natin si Almighty Father. He is our treasure. Nakita na natin ang ating treasure. At paano natin nakita yon? Because of Jesus Christ. So itong si Job, pauna pa lang ito na pinakita ni Almighty Father. Dahil alam ni Almighty Father, darating yung time, pag pinababa niya si Jesus Christ, pinanganak dito sa mundo, ipinapakita na walang kasalanan si Jesus, pero He was crucified on the cross. Kahit na siya ay pure and holy. Thank you, and God loves us all so much.